surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger
your life in me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found. He
Magandang araw, mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Kumusta na po kayo? Sa oras na ito, hayaan niyo po na ibahagi ko sa inyo ang patotoo na naranasan ni Kuya Ben habang siya ay nakasakay sa barko. Nasa lugar sila ng Fujairah sa United Arab Emirates. Napakainit po doon. Nakasakay siya nung last year, August, at pagdating po ng October, doon na po siya inatake. Nag-heat stroke po siya, lahat ng katawan niya nagka-cramps, at napakahirap po ng dinanas niya. At mabuti na lang yung kanyang mga kasamahan niya ay tinulungan siya, minamasahe ang katawan niya, at pagkatapos noon nakapahinga siya, nagkaroon siya ng pagkakataon upang matawagan ako at nagkausap po kami. At doon na laysay niya sa akin kung ano ang kanyang naging karanasan at napakahirap. Nakita ko sa kanyang mukha na dama ang paghihirap. Kahit sa paghinga niya nahihirapan siya, ngunit wala po ako magawa kundi ang payapain ko ang kalooban niya. Sabi ko sa kanya, mananalangin tayo. Nanalangin po kami dalawa at sabi ko sa Panginoon na maibsan ang kanyang nararamdaman at makayanan niya. At sa paghihiwalay namin ng pag-usapan, binaba ko na po yung telepono. Ako naman po ay taimtim po ako nanalangin sa Panginoon na bilang isang asawa na wala po akong magawa dahil magkalayo kami. Sa Panginoon ko lamang po ilinagak ang aking ang awa ko po sa aking asawa sa nakita ko. Nanalangin po ako na hindi po ako lubusan na mag-alala at alam ko po na hindi po maganda sa akin ang nag-aalala at lalong hindi po ako makakatulog, Panginoon, sa pag-aalala. Lahat po ng yan ay itiniwala ko sa Panginoon at salamat sa Panginoon. Noong gabing yun nakatulog po ako. At kinabukasan, magaan po ang pakiramdam ko at nag-usap uli kami ni Kuya Ben at hindi na
ganon ang kanyang pakiramdam, Panginoon. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon, talagang kayo ay buhay. Kayo, Panginoon, ay dumidinig sa mga panalangin ng inyong mga anak. Magtiwala lamang po tayo sa Panginoon. Ako po, maraming beses ko nang nararanasan na ang Diyos ay buhay, tumutugong po sa mga panalangin. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po, nauulit, hanggang binti na lang po yung nagkakram sa Kanya at nakakayanan niya po ang Kanyang mga cramps sa Kanyang katawan. Yun lamang po ang aking testimony. Basta magtiwala lamang po tayo dahil ang Diyos nandyan, hindi po nagpapabaya, hindi po tayo iniiwan, siya po ang gumagabay lahat ng ating pong mga gawain, ang ating mga pangangailangan. Siya po, Panginoon. Siya po ang nagpo-provide. Salamat po sa lahat po. Sa Diyos po ang papuri. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos dahil sama-sama po muli tayo na magpuri at magpasalamat, ibigay ang ating puso, ang ating boses, ang ating kaluluwa sa ating Diyos na buhay. Natunay nga na sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lived, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Kaya si Jesus ang nabubuhay sa ating puso ngayon. Kaya bakit hindi tayo makaawit ng buong puso, ng buong kakayahan natin sa ating Diyos Ama? Dahil Siya ay karapat-dapat nating papurihan. Kaya ibukas natin ang ating mga mata, ang ating mga puso sa pagpupuri sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Hallelujah. Shine
worship our dear Lord because we love you, Lord. We lift up our hearts to you, our voices, Lord, to you. Kahit hindi kami karapat-dapat sa inyo, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin dahil buhay ka. Kahit, Panginoon, sa hirap ng buhay, hindi kami alintana, Panginoon, dahil kasama ka namin, nandyan ka. We glorify your name, dear God. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth.
pagpapatuloy po natin, mga minamahal ng ating sama-samang panambahan, dudulog tayo sa Panginoon sa ating panalangin. Ano po? So, pamilya, individual man, saan kayo naroon, ay manalangin po tayo. Babasahin ko po muna para sa atin yung sulat ni Propeta Isaias sa 58 at mga talata pong 6 hanggang mga susunod, hanggang 9. Ang sabi po ng salita ng Diyos, "Is not this the kind of fasting I have chosen? To loose the chains of injustice, to untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke? Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter? When you see the naked, to clothe him and not to turn away from your own flesh and blood? Then your light will break forth like a dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your guard. Then you will call, and the Lord will answer. You will cry for help, and He will say, Here am I." Manalangin po tayo. Magandang araw po, Panginoon namin Diyos. Amin pong ipinagpapasalamat mabuti ang panibagong pagkakataong kaloob niyo po. Magkatipon-tipon pamilya, magkasama-sama po at mananambahan. Maraming salamat sa mga awitin na nagtataglay po ng kapahayagan. Sino nga po kayo na aming Diyos? Ano po ba ang kaya niyong gawin alang-alang sa iyong mga minamahal? Salamat po, malaya namin nagagawa. At ngayon nga po, may pagdulog kami at maya-maya, pakinggan po namin ang iyong papahayag sa amin. Kaya salamat sa pagkakataong ito. At katulad po ng pinahayag ng iyong mga salita, sa bandang huli po ng aming binasa, wika niya, "Then you will call and I will answer you." Sasabihin niyo po sa amin, "Here I am." Salamat, Panginoon Diyos. Meron kaming katiyakan na sa pagdulog po namin sa iyo, nakakiling ang iyong pandinig sa amin. Not for anything na nakita niyong karapat-dapat kami, pero pinapagindapat niyo po kami by virtue of our faith in the Lord Jesus Christ as our Savior and Lord. At dahil po doon, nag-aangkin po kami ng pambihirang kalayaan na makatawag po sa iyo, makadulog sa iyo sa aming mga kalalagayan. Inasmuch as bago pa namin hingin ang mga bagay na ito, batid na po ninyo. Meron na po kayong nakalaan, nakasagutan. Maaring taliwa sa aming inaasahan, pero sa simpleng pagdulog namin, Panginoon Diyos, meron ng pag-asa, meron ng galak sa aming mga puso, nandyan po kayo para sa amin. Kung kaya, Ama, pahintulot niyo po, dumulog kami sa inyo, sama-sama, una po alang-alang sa aming mga pamilya. Sa gitna po ng aming naranasang ito, patuloy, Panginoon, mangyari po na managana ang mga biyaya ninyo sa loob ng aming mga sambahayan at hindi po ninyo kami pagkukulangin. Sa mga karamdaman po, Panginoon Diyos, ibabangon niyo po kami at bibigyan ng sigla at kalusugan at ganoon din po naman sa diwa, sa damdamin. Ama, salamat po, nandyan ang banal na Espiritu na siya pong magbibigay ng lakas at kapangyarihan upang magawa po namin mga bagay-bagay, hindi lang para sa pang-araw-araw naming kalagayan, kundi higit pa po doon, Panginoon Diyos. At ang uwian po, yung maluwalhati kayo, mapasaya namin kayo, at patuloy ninyong ibubuhos ang iyong masaganang biyaya. Salamat sa mga may kaarawan sa amin sa linggong ito, sa kanilang mga anibersaryo ng kasal, sa mga pagsagot po ninyo, Panginoon Diyos, sa araw-araw naming pagdulog sa iyo. At meron po kaming hibik para sa aming bansa. Sa gitna po ng pandemyang ito, unti-unti ay parang nagbabalik sigla at may ngiti na sa aming mga labi dahil pagdating po ng bakuna at itong linggo na to aming naasahan, Panginoon Diyos, marami pong salamat. At umasa po kami, mapapawi po ang mga pangamba sa aming mga puso tungkol sa pagpapabakuna o hindi. Gabayan niyo po kami
mula sa aming pamahalaan hanggang doon sa mga namamahala sa amin sa lokal. Panginoon, hiling po namin, ipanatag niyo po ang aming mga diwa at ang aming mga damdamin sa bagay na naayon po sa nararapat at higit pa sa pwedeng idulot ng bakunang ito, Panginoon, laban sa pandemya. Yung kasiguruhan, hawak niyo po ang aming buhay at ang aming bukas. At meron pong kawakasan ang lahat ng mga bagay na hindi mabuti sa aming karanasan. Hindi lang po sa amin, kundi ang buong mundo, Panginoon, for that matter. And therefore, O Lord, as a body of Christ, nananalangin po kami. Naglalagak po kami ng tiwalang lubusan sa iyo. At maganap po namin yung makabibigay ng kasiyahan sa iyong kalooban. Pagdulog sa iyo, pagtitiwala sa iyo, na Panginoon Diyos, kayo po ang nasa likod ng lahat ng mga bagay na to dahil ang ginugusto nyo ay yung ikaayos, ikabubuti, ikaginhawa ng aming mga buhay, di lang sa pisikal, kundi lalo pa sa espiritual. Kaya ngayon, Panginoon Diyos, sa gesture, Panginoon Diyos, ng pagtataas ng aking mga kamay para sa aking mga kapatid, hinihingi ko po sa iyo, bendisyonan po ninyo bawat pamilya. Dalangin ko po, Amang Diyos, na inyo pong lukuban ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagpapala ang bawat sambahayan. Kagalingan sa mga karamdaman, solusyon sa mga suliranin, at Panginoon Diyos, yung patuloy at patuloy na kapahayagan ng pagngiti sa labi dahil kasiguruhan nga pong nandyan kayo. And as I stretch my hands, O Lord, towards your people, allow, Holy Spirit of God, na madama nila ang kalapitan po ninyo, ang pagmamahal po ninyo, individual at pamipamilya. Maraming salamat dahil po meron kaming Diyos na natatawagan, meron kaming Diyos na mapapagkatiwalaan, at kailanman, Panginoon, hindi nyo kami iniiwan ni pinababayaan man. So Lord, dispense blessing for your people, for families, for our country, for our leaders, yung pong sinasabi namin na mga namamahala sa aming gobyerno, mula sa aming Pangulo, at ganun din po naman doon sa mga spiritual leaders ng mga iba-ibang iglesia, lokal. Pagpalain niyo po lahat, Panginoon. At sana po, sa lahat ng ito, mapangiti po namin kayo sa uri at paraan ng pamumuhay sa aming mundong ginagalawang ito. At Panginoon, kalugdan po ninyo, ikatuwa po ninyo ang mga bagay na ito. Dahil sama-sama po kami naghahayag ng pananampalataya, pagtitiwala sa inyo, at hinihingi po namin lahat ng ito. Tangi, sa pangalan po lamang, walang iba pa, pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, hirap-hirap na ng buhay ngayon. Halos di mo mairaos buong maghapon. At sa dami ng problema ay di na makaahon. Kung minsan ay parang yabang susuko na, pagod na katawan ay tila bibigay na. Isip at damdamin ay puno ng pangamba. Kung talagang hindi na kaya, saan na nga pupunta? Kung talagang walang-wala na, may makakapitan ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aayaw, si Jesus ang bahala.
pagkat siya lamang ang tanging maaasahan. Si Jesus na ang bahala sa iyong pangangailangan. At kung talagang walang-wala na, saan na nga mapupunta? At kung talagang hindi na kaya, may makakapitan ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, huwag mag-alala, pagkat nariyan siya. Huwag kang bibitaw, huwag kang aayaw. Si Jesus ang bahala, tanging pag-asa'y huwag nang mag-alala. At kung talagang walang-wala na, saan na nga mapupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakapitan ba? At kung ubos na ang iyong pag-asa, huwag mag-alala, pagkat nariyan siya. Huwag kang bibitaw, huwag kang aayaw, huwag kang bibitaw. Si Jesus ang bahala. Magandang umaga po sa inyo. February 14. Uy, mukhang meron kayong naaalala kung anong araw ngayon, ano? Well, first time, ika nga, yung Valentine's Day in the new normal. Pero alam nyo, para sa atin, no big deal. We celebrate love every day. Di ba? So, every day, araw-araw yan para sa pagmamahalan. However, ay hayaan po ninyong i-promote ko o anyayahan ko po kayo dito po sa ating gagawing Couples Encounter 2021. Last year, di ba, merong Couples Encounter. So, ngayon, meron pa rin. Although, sabi nga, kung last year, sa Antipolo pa tayo nagpunta, ngayon, via Zoom. So, there will be 3 Fridays, 3 Fridays, Feb 26, March 5, March 12, alas 7:30 ng gabi. Meron po tayong webinar type. Para po ito para sa mga mag-asawa, husbands and wives, at kung willing yung mga anak na makinig ay welcome din dahil pag-uusap po ito tungkol sa pamilya. Ang tema po ng ating Couples Encounter 2021 ay Family, Health, and Finances during a Pandemic. And we believe magiging malaking tulong po ito para sa atin. So, ina-encourage po namin kayo. Magpa-register po kayo dito sa atin pong Couples Encounter na to so that you will receive yung Zoom link para makakapasok kayo dun sa Zoom webinar na ito. So, abangan po natin yan. Para po ito talaga sa atin lahat. Sa atin pong pagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, remind lang po natin, ang tema natin ngayong 2021, Echoing God's Voice. And for today, ang pag-uusapan natin, Hearing God's Voice. So, bago natin mai-echo, dapat marinig muna natin. And before we start, ibibigay ko po muna yung ating devotional guide para po ka nagkatipon ng pamilya. Ito po yung pag-uusapan at syempre, aabangan po nyo, babantayan nyo habang nakikinig kayo. Hanapin nyo, ano ba itong pag-uusapan natin na to? Una, mula po sa mensahe from the message, identify and explain 3 major parts or 3 major contents of Moses' prayer. Ibig sabihin, mamaya makikita natin si Moses nagpipray.
Tingnan natin ano yung tatlong major contents nung prayer na yon ni Moses. Pangalawa, what are the two requirements to be able to hear God's voice? Merong dalawang requirements para maging malinaw at marinig talaga natin yung tinig ng ating Diyos. Ano kaya yung dalawa na yan? Abangan po natin. Sa atin pong pagsimula, basahin po natin yung pinaka-text kung saan manggagaling po itong mensaheng pag-uusapan natin sa aklat po ng Exodus, chapter 33, verses 12 to 16. Exodus 33, 12 to 16. Pwede ko bang hingin na tumayo po tayong lahat bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. In Exodus 33, 12 to 16, the Word of God says, Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people." The Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth?" Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mga salita. Pwede na po kayong umupo. Background. Alamin natin yung background nitong binasa natin. Well, the Israelites have heard the voice of God. Narinig na po ng bansang Israel ang tinig ng Diyos. Kumusta ka, kapatid? Sa iyong regular o kung sabihin man natin na kung first time mo man na makapanood ngayon o makapakinig ngayon, narinig mo na ba ang tinig ng Diyos? The Israelites, they have heard the voice of God. Papaano? Okay, tingnan natin kung papaano narinig. Kasama dito sa background nito, bababa tayo ng konti. Simulan natin sa chapter 19. Basahin natin yung mula verse 1 hanggang 9 ng chapter 19. At pumakita natin. In the third month after the Israelites left Egypt, on the very day, they came to the desert of Sinai. After they set out from Rephidim, they entered the desert of Sinai, and Israel camped there in the desert in front of the mountain. Then Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain and said, "This is what you are to say to the house of Jacob, and what you are to tell the people of Israel." Okay, pause muna. No? Makita natin dito, noon, first, it was only Moses who was hearing the voice of God. Si Moises pa lang muna. No? Yung nakakarinig. Kasi nga, umakyat siya sa bundok and then kinausap siya ng Diyos doon. Okay, tuloy po natin yung pagbasa natin. Mga verse 4, sabi, "You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites." O, pause muna ulit doon. Makita natin dito, nung kinausap ng Diyos si Moses, merong iniaalok ang Diyos. God was offering a covenant para magkaroon tayo ng kasunduan. Sabi niya, kung susundin nyo itong mga ipinag-uutos ko sa inyo, daya, aba, sa dinami-dami ng mga tao, ng mga bansa sa mundong ito, you will be my treasured possession. Ang ganda ng offer ng Lord sa kanila. Tuloy po natin yung pagbasa, verse 7. "So Moses went back and summoned the elders of the people and set before them all the words of the Lord, all the words the Lord had commanded him to speak. The people all responded together, 'We will do everything the Lord has said.' So Moses brought their answer back to the Lord." So, una, makita natin, nag-offer ang Diyos ng covenant. And then, nung sabihin yun ni Moses, nung i-relay niya yun sa mga leaders ng Israel, sabi lahat ng tao sumagot, "We will do everything the Lord has said." Tinatanggap nila yung covenant. May kasunduan na
ang Diyos at yung bansang Israel. So, Israel accepted the terms of the covenant. Verse 9, the Lord said to Moses, I am going to come to you in a dense cloud so that the people will hear me speaking with you and will always put their trust in you. Then Moses told the Lord what the people had said. So, tinanggap ng Israel yung covenant ng Diyos na sila yung magiging treasured possession at susunod sila dun sa mga ipinagagawa ng Diyos sa kanila. And then, ngayon, ang sabi ng Diyos, Moses, sa verse 9, I am going to come to you in a dense cloud. Bababa ako sa makapal na ulap so that the people will hear me speaking with you. Wow! Ang purpose, sabi niya, bababa ako para marinig ng mga tao yung ating pag-uusap. God wants the people. Gusto ng Diyos na marinig ng mga tao yung tinig niya. Wow. So, God did. Ginawa ng Diyos yun. Ipinarinig niya yung tinig niya sa mga tao. Sa papaanong paraan? When He gave the 10 Commandments. Nung ibigay ng Diyos yung 10 utos niya sa bansang Israel. So, mababasa natin in chapter 20, mula verse 1 hanggang 3 lang yung babasahin natin, although mahaba yung account ng pagbibigay ng 10 Commandments. Mula verse 1 sabi, And God spoke all these words. Ito ang sinabi ng Diyos. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. So, God spoke to Moses, and the people heard God's voice. Nag-uusap ang Diyos at si Moises, yung mga tao naririyan, naririnig nila yung usapan. Nung ibinigay ng Diyos yung 10 utos para sa bansang Israel, witness sila doon. So, ano ngayon yung reaction nila? After nung giving ng 10 Commandments, tingnan natin mula sa verses 18 and 19. After hearing the voice of God, mula verse 18 sabi, When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. They stayed at a distance and said to Moses, Speak to us yourself and we will listen, but do not have God speak to us or we will die. Sa Tagalog, para mas malinaw, sabi, nanginginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog, tunog ng tambuli, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok na natili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sabi nila, Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami, huwag ang Diyos. Bakit? At baka kami mamatay. So, when the Israelites heard the voice of God, they could not understand anything. To them, para sa kanila, it was just like a sound of rumbling of thunders, lightning, trumpets blowing. But as far as Moses was concerned, para kay Moses, malinaw naman eh. Narinig niya yung bawat salita, and then, in fact, sinulat pa nga. No? So, pero dun sa bansang Israel, wala. Kulog, kidlat, at trumpet sounds, yun yung narinig nila. Why was that? Bakit ganun? Yun ba yung boses na dapat lang marinig? Verse 20. Moses said to the people, Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you to keep you from sinning. Now, mahalaga po ito. They heard the voice of God. Although parang sounds lang yun ng kulog at kidlat. But, merong ine-expect sa kanila, no? They heard the voice of God so that they will fear God, and that fear will keep them from sinning. Yun yung sabi ng verse 20. So that the fear of God will be with you to keep you from sinning. So, ulitin ko, napakahalaga nito ha. 2 very important results of hearing God's voice. 2 napakahalaga na dapat mangyari kung maririnig mo ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos. Una, you will fear God. Matatakot ka sa Diyos. Yung
yung pagkamangha, no? Yung magkakaroon ka ng respect, no? Leading to worship and obedience, yung banal na pagkatakot sa Diyos. No? Yun yung unang resulta. Pangalawa, sabi ni Moises, to keep you from sinning. To keep you from sinning. Because of that holy fear of God, people who have heard God's voice, no, are expected to avoid sin. Hindi ito dahil natatakot ka na mapaparusahan ka dahil sa gumawa ka ng kasalanan. Hindi po yung ganong pagkatakot. Kundi natatakot ka, no? Natatakot ka na pagkang nakagawa ka ng kasalanan, masasaktan mo si Lord. Madi-disappoint mo siya. Lalo na itong Diyos na nagmahal sa amin, na nagbigay sa amin ng covenant at sabi gagawin niya kaming precious treasure, di ba? Madi-disappoint siya kaya matatakot akong gumawa ng kasalanan. Not necessarily because of the punishment. Same with us sa ngayon. If we really have received the grace of forgiveness through Christ Jesus, sin no longer has control over us. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. So, kaya na nating pagtagumpayan ang tukso at kasalanan. We will be capable of overcoming sin because of the Holy Spirit that is indwelling in us. Kung narinig na natin ang tinig ng Diyos, magkakaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos at pagkatapos tayo'y lalayo sa pagkakasala. And then, going back to our text, do you know what happened next? The Israelites sinned. Nagkasala sila. Pagkatapos lang marinig yung tinig ng Diyos, nagkasala sila. They departed from their covenant with God, violating the very first two of the 10 commandments that was given to them, the sins of idolatry. Ano yun? In Exodus chapter 20, yung binigay na utos, sabi, verse 3, you shall have no other gods before me. Commandment number 1. And then, you shall not make for yourself an idol in the form of anything in heavens above or on earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. Commandment number 2. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Sinuway o nalabag nila yung unang dalawang utos. Papaano? Ano bang ginawa nila? Okay, basahin natin yung kwento. Ano bang ginawa nila? Sa chapter 32, nung Exodus pa rin. Sabi, when the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him. Aaron answered them, take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me. So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, these are your gods, O Israel, who brought you up out of Egypt. So, sabi na, ang tagal-tagal naman ni Moses doon sa bundok, hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya. Mabuti pa gawan mo na lang kami ng Diyos-Diyosan namin. No? So, kinuha ni Aaron yung mga ginto nila, hinulmahan niya, tinunaw, hinulmahan, and then yung guya, no, o calf, no? The golden calf, and they worship it. So, yun yung naging kasalanan ng Israel. Now, the Israelites now have a problem. Anong problema nila? God was angry at them. In fact, God even threatened to punish the whole nation by destroying them. And then mag-start na lang siya ng bagong bansa from Moses.
Mababasa natin yan mula verse 7, nung chapter 32. Sabi, "Then the Lord said to Moses, Go down, because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. They have been quick to turn away from what I commanded them." Ang bilis-bilis lang nakalimot. Sabi, "And have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it and have said, These are your gods, O Israel, who brought you up out of Egypt. I have seen this people," the Lord said to Moses, "and they are a stiff-necked people. Now, leave me alone, so that my anger may burn against them and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation." Galit na galit ang Diyos. Now, who says that God is only angry at sin but not at the sinners? Minsan naririnig natin yun. Ang Diyos galit lang sa kasalanan pero hindi dun sa nagkakasala. Yun ba yung mababasa natin? You see, God was angry at sin and also at the sinners. Galit ang Diyos dun sa kasalanan at pati dun sa nagkasala. And God does not change. Hindi siya nagbabago. Kung ano siya noon, ganun pa rin siya ngayon. Kung galit siya sa kasalanan noon, galit pa rin siya sa kasalanan ngayon. Kung galit siya sa nagkakasala noon, galit pa rin siya sa nagkakasala ngayon. He is always angry at sin and will punish the sinners. Balanse po ang Diyos. Minsan kasi naipoproject natin na ang Diyos hindi nagagalit. Lahat na lang okay sa Kanya. Maintindihan naman ng Lord yan. Di po. Sin is sin. Sinner is sinner. And God is angry at sin and the sinners. Alike, parehas. Kaya nga sabi ng Diyos, gugunawin ko na lilipulin ko na sila. But Moses mediated for them. Nakiusap si Moses. Sabi, Lord, wag naman. And the Lord relented and He did not destroy them. But, ayaw na ng Diyos na magkasama sila. Dumistansya na ang Diyos. Kasi nga, may kasalanan eh. Makita natin yan. Chapter 33, verse 3, sabi ng Diyos kay Moses, "Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you, because you are a stiff-necked people, and I will destroy you on the way." Sabi niya, sige, pumunta na kayo dun sa ipinangako ko sa inyo, pero hindi ako sasama. Bakit? Kasi ang titigas ng mga ulo nyo at malilipol ko lang kayo kung magkakasama tayo. Now, take note of this. The presence of a holy God in the midst of the sinful people is extremely dangerous for the people. God's holiness and man's sinfulness cannot go together. Hindi pwedeng magsama yan. Yung kabanalan ng Diyos at yung kasalanan ng tao. Because God could not stand the presence of sin. Hindi po pwedeng magtitiis ang Diyos dyan sa presensya ng kasalanan na yan. No? Because He is angry at sin and the sinners. And He intends to punish, to destroy the sinners. Kaya sabi ng Diyos, hindi ako sasama sa inyo. Malilipol ko lang kayo sa titigas ng mga ulo ninyo. No? Kaya lagi madalas kong binabanggit niya. Minsan, pray lang ng Panginoon, pumasok ka sa puso ko. Teka, yung puso ay punong-puno ng kasalanan. Magsisi ka muna ng kasalanan mo. Hindi mo pwedeng punong-puno ng kasalanan yung buhay mo pagkatapos imbitahin mo si Jesus pumasok sa puso mo. Repentance is very important. The doctrine of God's grace does not contradict the doctrine of God's holiness. Man receives forgiveness by grace because of the sacrifice of Jesus on the cross. So, yes, merong biyaya, pero kinakailangan yung pagsisisi. Kaya nga, kung marirecall nyo last time, paulit-ulit yung message na ibinibigay ng Diyos. Mula pa lang doon sa binasa natin kay Samuel, di ba, hanggang sa New Testament, the message always call for repentance, yung pagsisisi.
Kaya nga sabi ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 8, produce fruit in keeping with repentance. No, hindi lang kayo basta pabautismo dahil kung sabi nyo, nagsisi na kayo, pero sabi niya, pakita nyo yung bunga ng pagsisisi nyo sa buhay ninyo. No? That is why repentance should always be included in the preaching of the gospel, yung pagsisisi. No? Hindi yung repeat after me prayer. Pag-pray mo lang to, ulitin mo, Christian ka na. Hindi po ganoon, di ba? Hindi yung magkaroon ka lang ng remorse or feeling sorry. Hindi, kasi yung repentance, it is a change of mind and action. Turning away from sin. Turning away from sin. Why? Because God's holiness and man's sinfulness cannot go together. It cannot go together. So, pagsisihan ng kasalanan, kilalanin ang ginawa ni Kristo dun sa krus upang tayo ay kanyang iligtas. So, eto na ngayon. Doon sa kwento, ayaw na ng Diyos sumama sa kanila kasi nga, makasalanan. So, to address God's intolerance towards the sin of the Israelites, so, merong temporary solution si Moses ngayon. Ano yung temporary solution niya? Sa verse 7, ng chapter 33, sabi, now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting. Anyone inquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. Ito ngayon, yung tent of meeting kung saan pwedeng makipag-usap sa Diyos, itinayo siya sa labas ng camp. Bakit? Ayaw ni Lord dun sa camp nila kasi nga makasalanan itong mga taong ito. Sabi niya, antitigas ng ulo itong mga ito. So, ayaw ko sumama. So, doon sa labas ng camp, andun ang tent of meeting. Huh? So, the presence of God was outside. But it was near their camp. Kung sino man yung gustong makipag-usap sa Diyos, lalabas ka sa camp, punta ka dun sa tent of meeting. No? Whether it was Moses or kahit sino sa kanila, ba? God is still accessible to them. Accessible pa rin sa kanila. Pero malayo nga lang. But Moses was not contented dun sa remote presence of God. Hindi kontento si Moses dun. No? So, he interceded more. Namagitan pa siya ng husto. Nanalangin pa siya ng husto. No? Para yung presensya ng Diyos, di ba, ay mananatili sa Kanya. Hindi sa labas. Gusto niya nasa loob so that the presence of God will be with him and the whole nation wherein they could freely approach Him, they could speak to Him, and they could hear His voice. Now, dito na tayo sa main text natin. Sabi niyo haba ng introduction, ano? Pero, para maintindihan natin itong pinagbubulayan natin. So, ang main text natin ngayon, balik doon sa 12 hanggang 16. No? Sa akin pong Bible na ginagamit, yung NIV, meron siyang title. No? Yung portion na to may title. Ang title, Moses' Intercession. It was a prayer of Moses. And I think it is safe to believe na Moses prayed this prayer at the tent of meeting that was outside of the camp ng Israel. So, let us study this prayer. Pag-aralan natin itong prayer na to ni Moses. Una, sa verse 12, sabi niya, Moses said to the Lord, you have been telling me, lead this people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. Ang unang makikita natin dito sa prayer ni Moses, ito, na to. Moses knows his position before God. Alam ni Moses kung ano yung position niya sa harap ng Diyos. And what was his position? God knows him by name. God knows him by name. Kaya sabi niya, you have said, I know you by name, and you have found favor with me. No? Ito pong expression na ito, no, yung God knows him by name, it is an expression that indicates deep familiarity or intimacy. Pag sinabing God knows you by name, it means, una, a special relationship between you and God. There was a special relationship between Moses and God. Sabi niya, I know you by name. Imagine, hanggang sa panahon natin sa ngayon, sasabihin ng Diyos to sa'yo kung meron kang kaugnayan sa Kanya, I know you by name. Do you have that relationship with God through Jesus Christ? Imagine,
out of the billions of people living today, ilang billion ba ang populasyon ng mundo ngayon? At maybe trillions kung bibilangin pati yung mga nabuhay noon pa. God knows your name. God knows you by name. So, there is a special relationship. Pangalawa, pag sinabing God knows him by name, ano ibig sabihin? Merong special favor. Merong favor na nasa iyo. God has a wonderful plan for you in salvation and in your life here on earth. You can speak to him freely in prayer and you can hear God's voice. So yun yung favor ng Diyos sa iyo. And finally, pag sinabing God knows you by name, God cares for you. Kapatid, anumang kalagayan mo ngayon, tandaan mo, kung may kaugnayan ka sa Panginoon, kung may kaugnayan ka sa Diyos, pamagitan ng Panginoong Jesus, God knows you by name. And He cares for you. He cares for you. Sabi ng Matthew chapter 10 verse 29, Are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Sila nga, yung mga ibon nga na yan. Diba? Hindi pinababayaan ng Diyos. Kayo pa kaya? Sabi nung verse 30, kahit yung buhok nyo, alam niya kung ilan. Kahit konti na lang to, alam ng Lord to kung ilan. You are special. You are more worthy than any of all God's creation. He knows you by name. Pangalawa, dun sa prayer ni Moses, makikita natin, Moses wants to know the ways of God. In verse 13, sabi, If you are pleased with me, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. Moses wants to know the ways of God. Ano ibig sabihin nun? O tingnan natin yung Tagalog. Sabi, kung ito'y totoo, ipinakikiusap kong sabihin nyo sa akin ang inyong mga panukala. Sa ibang version, ang inyong mga layunin para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Moses wants to know God more intimately. Gusto niyang makilala ng lubusan ng Diyos. Gusto niya malaman what pleases God. Kasi diba sabi ng verse, sabi, Teach me your ways so I may know you and continue to find favor in you. Sabi niya, gusto kong malaman ano nagpapasaya sa iyo para lagi kitang mapapasaya. To know God's ways is to know God and to understand how we could live a life that is pleasing to Him. So ang desire ni Moses doon sa kanyang prayer, Lord, gusto kitang makilala, malaman ko kung ano nagpapasaya sa iyo, malaman ko kung ano yung ayaw mo, so that yung gusto mo, yun yung gagawin ko, yung ayaw mo, hindi ko gagawin. So dahil ang gusto talaga ni Moses, maging mas malalim pa yung kanyang kaugnayan sa kanyang Diyos. Do you also have that desire? Do you want to know what upsets God? What breaks the heart of God? And what makes Him glad? Sabi ni Moses, so that I may continue to find favor with you. Para lagi kang matutuwa sa akin. Di ba ganun pagmahal mo? Gusto mo laging masaya. Kaya yung magpapasaya sa Kanya, gagawin mo. At yung ayaw niya, hindi mo gagawin. Sabi ng Psalm 103, verses 6 to 8, The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Ano ibig sabihin to? God granted this specific request of Moses. Sabi ng verse 7, Psalm 103, He made known His ways to Moses. Pinalam niya His deeds to the people of Israel. At ang nalaman ni Moses, sabi niya, the Lord is compassionate and gracious.
slow to anger, abounding in love. Pangatlo, dun sa prayer ni Moses na pinag-aaralan natin, una, he knows his position before God. God knows him by name. Pangalawa, Moses wants to know the ways of God. Pangatlo, Moses desires the presence of God. Yun yung pinaka nanasa-nasa niya. Yung presensya ng Diyos. Basahin natin mula verse 14, sabi, "The Lord replied, My presence will go with you and I will give you rest." Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the people on the face of the earth?" Moses was simply unwilling to go on without the presence of God. Sabi niya, kung hindi niyo rin lang kami sasamahan, huwag niyo na kami papuntahin daw. Aanhin ba namin yung makarating kami dun sa land flowing with milk and honey kung hindi ka naman namin kasama? How about you? Are you living your life with God or apart from God? Nakikita ba ng mga tao ang Diyos sa buhay mo? O nakikita lang yung buhay mo na parang walang Diyos? Where is God in your profession or in your business? Where is God in the way you spend your money, in your expenses? Where is God in the decisions that you're making? Where is God in your life principles? In your political stand? Where's God? Where is God in your love life? Where is God in your hobbies and pastime? Where is God in your family? Where is God in the way you handle your problems? Where is God in your celebrations? Where is God in your life? Si Moses, he was very much aware of what he and the nation of Israel really needs. Alam niya kung ano talaga ang kailangan nila. They need the presence of God. Kaya sabi niya, hindi ako kontento na yung tent of meeting nasa labas. Kailangan, andito yan sa atin. Kailangan kasama natin. Kailangan yung presence of God nandito sa atin. Then he asked a very important question doon sa verse 16. Sabi niya, "How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth?" Oh. Ano yung magiging pagkakaiba nila? Pagkakaiba namin sa kanila. What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? It is only God's presence in our lives that will distinguish us from the rest of the world. Ulitin ko. It is only God's presence in our lives that will distinguish us from the rest of the world. Without God's presence in our lives, there is no difference. Walang pagkakaiba. We are certainly not brighter or better skilled than other people. What differentiates us from the rest of the world? Just one thing. The presence of God in our lives. And that makes all the difference. Yun lang ang pagkakaiba kung kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Sa ating pagtatapos, gusto kong kunin itong conclusion na ito dun sa mga review natin ng mga past messages. Review natin ng past messages. And in the same time, this will answer the second question dun sa ating devotional guide. What are the requirements? What are the requirements to be able to hear God's voice? Kung marirecall nyo, January 10, message natin, nung si Samuel ay natutulog dun sa temple, kasama yung Ark of the Covenant, which symbolizes the presence of God.
Sabi nga doon, hindi nakapagtataka na marinig ni Samuel yung boses ng Diyos kasi nandun siya sa presensya ng Diyos dahil nandun yung Ark of the Covenant. So, ano yung mga requirements? Una, to hear God's voice, you must be in the presence of God. To hear God's voice, you must be in the presence of God. At yun din yung nakikita natin dito sa message natin yan. Kaya gustong-gusto ni Moises dapat nasa atin yung presensya ng Diyos because without the presence of God, they will not be able to hear the voice of God. To hear God's voice, you must be in the presence of God. Pangalawa, last Sunday lang. Part nung conclusion ng message last Sunday. To hear God's voice, you must belong to God. To hear God's voice, you must belong to God. Sabi ng John chapter 8 verse 47, at kinote itong verse na ito last Sunday. Sabi, John 8:47, he who belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Do you want to hear God's voice? Gusto bang marinig talaga yung sinasabi ng Diyos? Una, sa buhay mo ba? Namumuhay ka ba sa presensya ng Diyos? Pangalawa, sa Diyos ka ba talaga? Do you really belong to God? Meron ka na bang kaugnayan sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesus? Without those two, you will not hear the voice of God. And it is our desire to hear God's voice because we will be missing a lot. Even our life, we will miss this life. We will lose this life if we do not hear the voice of God. Let's pray. Lord, we thank you because you always speak. Meron kayong sinasabi sa amin. At pag sinabi ninyo, mahalaga yon. Lord, we want to hear you. Gusto namin marinig yung sinasabi ninyo. Panginoon, dalangin po namin, alisin nyo anumang mga hadlang. Yung mga dahilan, kaya hindi namin kayo naririnig. If there is a sin in our lives, Lord, we confess it. Forgive us, Lord. Palayain niyo po kami sa pagkakaalipin ng kasalanan ito. And Lord, dalangin namin na sa buhay namin, laging hanapin namin, katulad nung kay Moises, ang hahanapin namin kung nasan kayo. Your presence. Because we know we belong to you when we receive Jesus as our Savior and Lord of our lives. Panginoon, patuloy po kayong mangusap, makikinig po kami. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Dahil kahit po tayo ay hindi pa nagkakasama-sama dahil sa COVID na ito, but marami pong salamat dahil sabi po sa banal na kasulatan, kung ang 2 o 3 ay nagtitipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kanyang kalagitnaan. So nagpupuri po tayo dahil ang iglesia ay iba po sa lahat. Ito po lamang ang movement na sa tuwing nagsasama-sama ang mga bahagi ng iglesia, yung leader po'y dumadalo rin, nasa kalagitnaan. Wow! So purihin po ang Panginoon. Ako po'y naniniwala na ang Diyos ay kasama natin, ang Panginoong Jesus ay kasama natin. At narinig po natin sa mensahe, at tayo po'y magpapasalamat at magpupuri. Dakilang Diyos, marami pong salamat dahil kayo po'y kasama namin, dahil kayo ang founder ng iyong iglesia. At ang iyong iglesia ay hindi mahahadlangan
ng sino mang tao, sapagkat kayo ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya Panginoon, nawa sa pangalan ni Jesus, ang katakutan ng bawat isa, alisan mo Panginoon, alisin po sa puso namin, upang ang pagkatakot sa iyo naman, ang siyang pasimula ng karunungan. Kaya Panginoon, ang aming pong dalangin, matutuhan namin na magkaroon ng tunay na pagkatakot sa iyo, isang banal na pagkatakot, upang sa gayon ikaw ang aming luluwalhatiin, ikaw ang siya naming itataas, ikaw ang maluluwalhati, sapagkat ikaw ang Diyos na maibigin sa amin, ikaw ang Diyos na nagbigay ng iyong anak upang kami tubusin, upang kami i-rescue sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, Panginoon. Ito ang tumatabon sa bawat isa sa amin, kung kaya dakilang Diyos ang iyong kapangyarihan ang siyang may hawak sa iyong mga lingkod, sapagkat ang presensya mo ay nasa aming kalagitnaan. Ipinabalik namin, Panginoon, sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian, sapagkat ikaw po lamang ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng bagay na ito. At nawa ang pagpapala ng Diyos Ama, liwanag at aliw ng Espiritu Santo, ang siyang patuloy na sumaamin, mula ngayon hanggang makita ka namin ng mukhaan. In Jesus' name, Amen and Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCF as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your service arm. Now disciples, later disciples. Quality living and abundant blessing. Proven different as people of hope, of love and of